Ang pinakamalalang terror attack sa bansang Australia ay naganap ngayon lang ika-14 ng Disyembre taong 2025. Sa loob ng 9 na minuto, 16 na buhay ang nalagas. Mga lahing Hudyo mula sa kung saan ang dumalo upang masayang ipagdiwang ang Hanukkah. Subalit ang sumambulat sa kanila, kagimbal-gimbal na kaganapan. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na sa gitna ng pamamaril, isang lalaki ang hinirang na bayani. Dahil sa hinarap nito ang mga salarin at sinagip ang maraming buhay, siya ay isa ring Muslim. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Lumabas ngayon sa international news ang nakatatakot na naganap sa bansang Australia, sa lugar ng Bondi. Maraming pinuno at kilalang personalidad mula sa iba't ibang bansang nagsalita hinggil sa balita. Dahil nga naman sa karumal-dumal na ginawa ng mag-amang salarin. Bagamat maraming Pilipino ang nakatira sa Bondi Beach ng Australia, walang naiulat na nadamay sa ating mga kababayan. Linggo ng hapon nang namarilang dalawa na mula sa suburb ng Bonnyrigg, mga 1 oras ang biyahe papunta ng Bondi. Linggo at bakasyon ng mga estudyante, kaya sangkaterba ang nagpuntahan noong araw. Bukod pa dyan, unang araw ito ng Hanukkah para sa mga may lahing Hudyo. At sa araw na ito, dumanak ang dugo. Tahimik ang bansang Australia kumpara sa marami nitong kapitbahay. Kaya ang isang terror attack ay nakakagulat para sa mga Aussies. Iyan ang slang sa mga Australiano. Maraming Pilipino ang mga nangangarap na tumira ng permanente sa bansa dahil sa mga pribilehiyo na meron na hindi matatagpuan sa Pinas. Kahit nga sa Amerika ay, yung iba wala. Katulad ng tinatawag na Centrelink, ito yung ahensya ng gobyerno na nagbibigay ng pera kung wala kang trabaho. Ang Medicare, ito ang libreng pa-check up at pampagamot sa doktor unlimited. Kahit ilang beses kang magpa-check up, ito ay libre. Bukod dyan, sa 1 taon meron kang 6 na libreng paggamot sa iba't ibang espesyalista, katulad ng physiologist, dentista, masahista at kung ano-ano pa. Maraming mga Pilipino ang nag-aaral o nagtatrabaho sa land down under. Down under dahil nasa bandang ibaba ito ng daigdig. Libre din ang eskwela doon, elementary at high school. Walang binabayaran ng mga estudyante. Puwera na lang kung nasa pribadong paaralan. Pati kolehiyo sa universities ay pautang ng gobyerno. Tawag nila ay HECS. Pero babayaran mo yan kapag nagkatrabaho ka na. Kaya may mga Pilipinong umuutang sa bangko ng Australia, tapos ay tatakas pabalik ng Pinas. Dinudumog ng mga Pinoy ang Oz dahil medyo maluwag ang batas. Pero ngayon, unti-unti na silang naghihigpit. Isa sa mga puntahan ng mga Pinoy ay ang Bondi Beach, hindi lamang dahil sa dagat, dahil din sa dito lang sila nakakakita ng mga babaeng lantarang hubot-hubad. Ika-14 ng Disyembre 2025, araw ng linggo, sangkatutak ang tao sa Bondi. Maraming restaurant doon at maraming coffee shops. Marami ding mayayamang Jewish ang dyan nakatira. Pasado 5:00 ng hapon nakarinig sila ng sunod-sunod na putok ng baril. Sa una, ang akala ay mga kwitis dahil minsan may mga nagpapaputok kapag araw ng pagdiriwang. At ito ang unang araw ng Hanukkah. 8 araw na selebrasyon ng Festival of Lights o piyesta ng mga ilaw sa pagbubukas ng ikalawang templo ng Israel. Mga 6:30, 2 lalaki ang walang ano-anong bigla na lamang namaril sa itaas ng isang footbridge.
Yung tulay para makatawid sa isang parke sa tabi lamang ng beach. Makikita sa mga kuha ang dalawang nakaitim. Sa Archer Park na nasa ibaba lang ng tulay, nandyan ginaganap ang pagdiriwang ng Festival of Lights. Maraming turista na may lahing Hudyo ang nagsidaluhan, mga pamilya, bata at matanda. Nagkagulo sila dahil sa gitna ng selebrasyon, isa-isang bumulagta yung mga nandoon. Paglipas ng ilang minuto, makikita ang isa sa mga lalaki na bumaba ng tulay para habulin yung mga nagtatakbuhan. Humalingaw-ngaw ang putukan, pero sa mga oras na ito, walang makikitang pulis. Nagkagulo na sa buong Bondi Beach. Makikita lahat ay nagtatakbuhan sa takot. Maraming nasaktan dahil sa mga nagtulakan at nagkakalito-lito sa pagtataguan. Lalo na yung mga kumakain sa restaurant at coffee shops kung saan sila nagtago. Mga 6:45 ng hapon doon lamang nakatanggap ng emergency call ang Bondi Police. Nang bumaba ng tulay yung isang salarin, isang lalaki sa likod ng parking ang makikita. Walang nakasisiguro kung siya ay mabubuhay. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, sinugod nito sa likod yung may hawak ng shotgun at nakipagbuno. Sa gulat ng mga nakasaksi, nakuha nito ang baril at tinutukan yung salarin. Hindi niya pinaputukan, bagkusay, binitawan ang baril. Marami ang nabigla sa nasaksihan. Dahil patungo sa parke ang lalaki upang tapusin yung mga nagtatago. May mga bata na hindi nakatakbo. Kaya ang katapangan ng lalaki ay kinagalak ng marami, pati ng mga pulis. Makikita na yung nadisarmahan na salarin ay bumalik sa itaas ng tulay at mukhang nakaligtas. Iyan ang akala niya. Kita sa mga litrato na nagtatakbuhan yung ibang nakatago sa ilalim ng tulay at sa kabutihang palad ay hindi sila pinaputukan. Ito ay sa dahilang ang pinupuntirya lamang talaga ay yung mga Hudyo na dumalo sa Hanukkah. Tapos bigla na lamang tinamaan yung nadisarmahan at bumulagta sa tulay habang hindi tumitigil yung isa. Namamaril ito sa kaliwa at sa kanan dahil sa napaligiran na siya ng mga pulis. Sa loob ng isang minuto ay makikita na ito ay tinamaan sa tagiliran, tapos ay bumulagta na rin. Maraming kalalakihan ang nagsilapitan sa tulay. Meron pa ngang napagbintangang kasama ng mga namaril. Dinumog ng kapulisan ang tulay upang arestuhin yung isang salarin na duguan. Yung isa patay na at nakahandusay. Ang madugong pangyayari ay gumulat sa buong bansa. Dahil sa ito ang pinakamasahol na terrorist attack doon. Kumalat ang balita sa buong mundo, pati sa Pilipinas. Maraming Pinoy ang nag-overseas call sa Australia para masiguro na yung mga kamag-anak nilang taga-Bondi ay hindi nadamay. Napagalaman na ang dalawa ay mag-ama, isang 50 taong gulang na si Sajid Akram at ang anak nitong si Navid. Maraming armas ang mag-ama dahil miyembro sila ng isang gun club. Matagal nang inoobserbahan ng mga otoridad ang salarin dahil sa pinaghihinalaan nitong peligro. Ang ulat ng ABC News na 6 na taon nang nasa radar ng kinauukulan yung isa sa salarin dahil raw may koneksyon ito sa isang Islamic State cell. Marami ang nagsalita matapos ang pangyayari. Nagbigay ng pahayag ang pamunuan sa Israel at binanata ng gobyerno ng Australia dahil sa nabigyan na sila ng babala noong 1 pang taon hinggil sa kumakalat na anti-Semitism sa bansa, pero wala daw silang ginawa. Pati mga nasa Europa ay nagsalita hinggil dito at sinabing dapat ay gumising na ang bansa. Ilan sa White House ng Amerika ang nagbigay din ng pahayag ng kanilang saloobin sa nakikihimbal na krimen. Binalita sa PBS na ang anti-Semitism sa Australia
ang sinunda ng pag-atake sa selebrasyon ng Hanukkah. Sinabi na kumakalat ang anti-Semitism doon, lalo na nung naganap ang labanan sa Gaza. Base sa mga ulat, top 2 ang Australia sa mga bansang may pinakamaraming pag-atake sa mga Hudyo. Sa kabila ng masaklap na naganap, may isang bayaning hinirang. Ang lalaking sumugod sa isang salarin na inagawa ng shotgun. Si Ahmed El Ahmed, isang Muslim. Sa New Daily ibinalita na si Ahmed ay may-ari ng isang fruit shop sa lugar ng Sutherland. Isang oras din ang layo nito mula sa Bondi Beach. Makikita sa kuha na nakatago si Ahmed sa tabi ng isang sasakyan at hinintay makalampas yung isang namamaril. Tapos ay sinugod mula sa likod. Bagamat walang training pagdating sa baril, nakuha niyang disarmahan yung lalaki. Tinamaan ito sa kamay, pero ligtas at nasa mabuting kalagayan. Tinatawag siyang Bondi Beach Hero dahil sa kung hindi nito naagawan ng baril yung bumaba ng tulay para tutukan yung mga nagtatago, siguradong mas marami pang napaslang. Binalita din iyan ng Al Jazeera na isang bayani yung isang bystander na dumisarma sa isang shooter sa Bondi. Mantakin mo, isa lamang itong tindero ng prutas at walang kahit anong training sa armas. Bukod dyan, masasaksihan na hindi nito pinaputukan yung salarin. Bagkusay, ibinaba yung baril at itinaas yung mga kamay sa pulis. Nabaril at napaslang din naman yung nadisarmahan. Ano man ang kanyang dahilan kung bakit hindi nito ginamit ang karahasan, your guess is as good as mine. Gayunpaman, pruweba na merong mga nagpapakita ng tapang sa tamang paraan. Imbis na ipakita ang tapang sa kasamaan, ipinakita ni Ahmed ang pagkabayani sa mabuting paraan. Sa huli, 16 ang lahat ng napatay, kasama ng isang 10 taong gulang na babae na si Matilda. Anong aral ang mapupulot dito? Ang pinakamalubhang terror attack sa bansang Australia ay naganap noong 14 ng Disyembre ngayong 2025. Sa loob ng 9 na minuto, 16 na buhay ang nalagas. Ang pagdiriwang ng Hanukkah ay nauwi sa krimeng karumal-dumal. Subalit sa gitna ng lahat, isang lalaki ang hinirang na bayani. Buwis buhay itong sumugod upang disarmahan ang isang armadong salarin. Kung hindi dahil sa kanyang katapangan, mas marami pa sana ang nadamay. Hindi batang sabi, ang bayaning nasugatan, nag-iibayo ang tapang. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.